Okay, so pag-usapan po natin yung latest post ni Lance at saka yung ginawa ni Chris Bryant sa kanya. Si Lance po, of course, sobrang putok na putok yung pangalan niya ngayon and congratulations sa kanya. Ang point niya dito kasi, meron kasing mga tao na nagsasabi na gayahin daw si Lance. Kasi nga yung suot ni Lance is very conservative. Yun yung approach na pinapakita niya. Gayahin niyo si Lance, karespe-respeto. Maging ako po mismo, hindi rin nakakaligtas sa pambabastos. Tapos sasabihin ng ibang yan, mga babae, wala ring sense. Hindi ko po makonsider yung achievement yung pagtaas ng followers kung may kababaihan naman pong ibinababa para lang maitaas. Kasi ganito yan, kahit anong suot, kahit anong ginagawa ng kahit sinong tao dito sa social media, as long as it's legal, they deserve respect. Gets nyo? Kunyari, yung suot sexy. Automatic ba na kailangan mong bastusin yon? Pwede mo naman i-like Pwede mo naman scroll down kung ayaw mo, di ba? Kasi nga, yung algorithm is very tailor fit sa pinapanood mo, di ba? Kung nakakakita ka ng maraming magandang sexy babae, kasalanan mo yun. Kasi yun yung nakikita mo. Kasi yan yung sinisilip mo sa algorithm mo. Diyos ko Lord. Modernong panahon na tayo. Wala na tayo sa 2020. Oo, literally, di ba? Kasi yung ano nun, yung Reels nun at saka TikTok nun medyo bago-bago pa lang Ngayon kasi sobrang tailor-fitted na siya doon sa pinanonood mo lagi. Anyway, tuloy natin. Hindi po ako masaya na kapag may kapwa babae na binabash, kinukumpira o minamalit gamit ang pangalan ko. Women do not have to fit one image to deserve respect. Tama naman. Kailangan educational creator ka, mainhin conservative o tahimik para masabing worthy kang respetuhin. Siguro, kasi pag naka-sexy yung babae, yung iba kasing mga troglodytes na tanga-tanga, ang iniisip nila agad, invitation yun para bastusin sila. Hindi pa rin, di ba? Kahit ano pang suot ng babae na yan, deserve pa rin nilang respetuhin. Whether you like it or not, okay? Kahit sobrang sexy nung suot, they deserve respect. Simple as that. Yan ang hirap kasi. Nauso kasi rito yung mga mga sobrang pa-alpha male na lalaki wala akong pakialam doon sa mga ganun klaseng content na masyado silang demeaning sa babae. So ending sobrang demeaning nila na nakikerry over yung pananilita nila doon sa ibang babae na wala namang ginagawa sa kanila. Ganun, di ba? Yung mga yung mga hyper-conservative males na ganun yung mindset nila. Ewan ko, nakakainis lang. Kasi nga puro, ilalo na doon sa male demographics na 18 to 25. Usually kasi yun yung nadadali sa ganun Actually, below 18 pa nga Kasi they don't know their ways in life. So, ang mangyari, they tend to follow someone na sa tingin nila is alam yung sinasabi nila. Pero totoo lang, mga loser din yun Kasi nambabastos din di kupal ka rin, wag ka mambastos. Simple lang naman yan. And perfect example nito, itong tao na to, kasi nagpapapansin na naman sa tingin ko, si Lance kasi, kaya niya pinost ito is a response to this. Indirectly to this, pero I think kung may pinatatamaan siya, itong tao na to, and mamaya papakita ko sa inyo kung bakit yun yung tingin ko. Okay, a woman can be confident, expressive, feminine, strong, matalino, creative, or simply being comfortable with themselves, posting, dressing a certain way, or expressing ourselves online. Yung mga conservative na lalaki naman, kung ayaw nyo makapanood ng ganyan, di wag nyo panoorin. Wag niyong tignan. Ganun lang naman yun The way we dress is never invitation for disrespect. Ayun. So sa kanya, hindi siya well, meron naman yatang study. I believe si Gabe yung nagsabi nun na 97% talaga ng all SAs na tinatawag or yung S-assault, S-assault, yun. Nangyayari siya not with respect to the dress. It's always with respect to the person doing it. Ibig sabihin yung accused or yung taong gumagawa ng kahayupan na yon, hindi ba
hindi babae, hindi ang aming kasuotan ang dapat ipinagbabago para itrato ng maayos. Isip ninyo na sana nang ayusin yan. So, this is in response doon sa issue na kinokompara siya sa ibang babae. Wag na. Huwag nyo na lang panoorin. Sa mga bastos po natin followers, feel free to unfollow po. We don't need your support if it means objectifying women. Sobrang nakakalungkot yung issue na sana seryosohin po natin. Hindi lang po ako agad nakapag-speak at sobrang busy sa school. Reason, di rin po ako nakakapag-content consistently. Kasi hindi naman siya tulonggi sa internet na content creator for life. Parang gusto niya talagang i-achieve yung ano niya, yung course niya. Insecure man will always find. Yan, nauso din kasi yung siguro this is the right word for it. Yung mga insecure na lalaki na masyadong galit sa mga babae, di ba? Dahil, ewan ko, siguro, nare-reject sila ng nare-reject, di ba? Yan, puro babae nagsasalita. Yan mo mga hindi naman to political, Diyos ko Lord. Anyway, tingin ko din, this is in response to this. Okay, kasi si Chris Bryan kasi, kilala niyo naman to, may pagkapapansin tong tao na to. Of course, nag-ano si Lance nag-trending si Lance. So, syempre, lahat ng content creator, sasakyan to. Especially yung mga troglodytes na tulad nitong si Chris Bryan. Ngayon, si Chris Bryan kasi, in-AI niya yung picture with Lance. Kaso ngayon, AI is very good. AI is very good. Pag hindi mo sila kilala, baka sabihin mo, meron sila. Kaso, ang intindi ko kasi, may ibang jowa si Lance eh. I'm not sure kung sino, pero ang intindi ko, ibang tao. So, I believe na she responded dito so that people will show her respect. Pero itong si Chris Bryan, hindi pa rin to tinake down. Okay? Nag-sorry siya eh. Nag-sorry si Chris eh. Kaso, hindi pa rin niya tinake down. To the point na etong si Lance ay nag-respond. Okay? Hindi po nakakatuwa yung ganitong content. I support all content creator but not this kind. Ang bastos sa mga kababaihan. Sa mga kababaihan ay hindi na nakakatuwa. Hindi po porke hindi po ako nagsasalita pa tungkol dito, okay lang po ako sa mga ganito. Please do better po. Thank you. Sana, pag post ni Lance na ganyan, dinilit niya na. Kaso, hindi ko na lang isasabihin kung ano yung channel pero nanonood ako ng balita, putya na highlight to. Hindi naman totoo yan. Ngayon, sana lang, ang panawagan ko kay Lance, alam ko naman na kumikita ka sa social media and I do believe naman na you can find a lawyer na will do this for free para sa iyo, 'di ba? Or gusto mo kahit na ako yung sumagot nung 2 appearance fee nung abogado mo, okay lang. Basta kasuhan mo siya. Ang reason ko kung bakit kailangan niyang kasuhan tong tao na to, kasi napaka blatantly disrespectful nito dun sa tao, 'di ba? Kasi nagte-trending, pinost niyang ganyan. 'Di ba? Eto lang naalala niyo yung nangyari kay Andrea Brillantes at saka doon sa tao na nag-e-edit in siya doon kay 'di ba? Ano nangyari doon? Pina-take down yung page. Alam ko kinasuhan pa yun nung mga artistang ginagawa niya ng gano'n. Tapos parang yung iba nasa Telegram pa I forgot kung ano yung ano nun kasi hindi ko siya naabutan nun Pero ang point doon, yung mga ganito kasi, you can get sued for this. And I believe na Lance should sue this person. Kasi na TV to Panoorin nyo, hanapin nyo sa TV5. Diyos ko Lord. 'Di ba? Ang kapal ng mukha. Diyos ko Lord. Cybercrime, Chris Bryan, paldo ka sa NBI, gago. 'Di ba? Actually, kahit direct filing na, pwede na yan. Kung kasi hindi naman to, kumbaga, ilang pages lang to, 3 pages lang yata yan, pwede na yan. File na agad. 'Di ba? Hindi, I don't believe it's cyber libel pero, unjust vexation possible. Pero, I don't want to preempt kung ano yung assessment ng abogado rito. Pero I think you have a case here, Lance. Please do womankind a favor. Kasi yung mga ganito, dapat sila yung maging prime example ng hindi dapat tularan. Pwede naman kayong mag-appreciate ng mga tao dito sa internet, 'di ba? Pwede naman 'yon. Pero yung mga ganitong blatantly
i-edit in mo ng kabullshitan na ganyan, eh wag naman. Actually, yung mga sa akin yan, may nagsisend ng ganyan, hindi ko pinopost eh. Kasi baka, natatawa ako. Kasi alam kong AI siya at sinasabi ko na AI talaga siya. Ito kasi wala mang ng context eh. Kasi kung hindi mo kilala si Lance, which is I doubt na hindi mo siya kilala, or nanonood ka lang ng content niya, baka isipin mo talaga na totoo to. It's not. It's very AI generated. 'Di ba? So kung ako kay Lance, sampulan mo ng matuto. Taga Davao yan, 'di ba? Pupunta yan sa Manila every. At saka ang meta naman, bakit yung hinahayaan to? Ang ina, 'di ba? I mean, I understand na this is ayan no. Ayan ay ano ay ito nagulapag pa ng batas, 'di ba? So I would suggest kay Lance na please, I know you can pay for lawyers, pero ang akin lang you should file a case against this guy. Mali naman 'yan, 'di ba? Exactly her point eh. 'Di ba? Kukumpiran nyo kay Lance tapos babastusin nyo rin naman. I-AI nyo ng katangahan na ganyan. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, Gege, mga lods.